Init na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Api. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama at ito po ang programang Lunas Extension. Hatid po sa atin ng Nature C. Available po yan sa ating mga leading drugstores at sa mga online stores and nationwide. Makakasama po natin para sa ating talakayan ngayong gabi. Kasama po natin natural medical professional at kasama po natin at kapartner natin palagi sa ating programang Lunas Extension, Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi sa'yo. Ayan, magandang gabi, Miss Faith. At of course, syempre sa mga regular listeners natin, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Doc. And another topic ang ating pag-uusapan para sa ating health and wellness, no? Importante yan sa mga panahon ngayon na talagang pinapriority natin, Doc, or pinaprioritize natin, Doc, no? Yung ating health. So, pag sinabing healthy lifestyle, ang daming pwedeng gawin, Doc, para maging healthy, no? Pero, saan ba nagsistart to ang healthy lifestyle natin? Of course, syempre kasama yung mga natural lifestyle natin. Ang isa na napaka-importante, yung source of life, yung ating breathing, yung galing sa air na hinihinga natin. So kaya napaka-importante yan. Na dapat, lalo ngayon, marami po may mga sakit sa respiratory. Ito po yung napaka-importante. Healthy lifestyle starts with breathing. Bakit nagsisimula, Dok, sa maayos at magandang paghinga ang ating pagiging healthy? Yes, so napaka-importante kasi siyempre, ang isa sa mga number one kalaban ng mga tao, lalo na hindi rin natin na-prevent, is yung mga available na free radical o yung sumisira na sources ng ating katawan. Especially number one, yung pollution, yung klase ng kalidad ng hinihinga natin sa paligid, lalo na kung nasa urban area. And then of course, syempre,
Pangalawa, yung ating marami tayong mga nagsasabi, malimit, meron ng mga mental and emotional issues na nanggagaling din sa hindi tamang paghinga. And then of course, yung sa food, marami tayong mga toxins, free radicals, ayan. And then of course, syempre yung mga iba pang mga nakukuha natin sa paligid, sa ating environment, at sa atin din, katulad ng mga tubig at iba pa nating sources. Yan yung mga free radicals na kailangan nating labanan. Kaya dapat tama yung ating hinihinga, tama ang hinga, at ano ba dapat yung ating hinihinga. So, alam mo, Dok, mararamdaman natin, Dok, na talagang parang feeling healthy ka, tsaka iba talaga yung paghinga mo. Nasasabi natin to, Dok, kapag nasa bakasyon tayo, nasa beach, or nasa mga bundok, na parang pag fresh air, iba yung pakiramdam. Tama ba, Dok? Yes, oo. Napakaganda nung nakikita natin. Unlike dito sa atin, talagang mararamdaman natin yun eh. Parang yung sa maghapon lang, ang dali na natin mapagod, malobat. Tapos yung mga thinking natin, and even yung mga nangyayari sa katawan natin, even yung mga simpleng allergies or yung mga sneezing na nangyayari sa skin natin, ay minsan galing din syempre sa malinis na hangin na ating nilalanghap. So, Dok, ano ba ang mga kailangan nating tandaan, no, or gawin para masabi nga natin na itong ating breathing ay makakatulong for us to make us healthy? Ayan, kailangan may mga listeners natin, ayan. Kung gusto niyo pong ma-maintain na maayos yung breathing, isang tatandaan niyo po, dapat siyempre yung simpleng yung paglalakad niyo lang na mga ilang kilometro o di kaya naman pag-akyat niyo sa next stairs or floor, kailangan maganda pa rin yung paghinga niyo, hindi yung ilang mga hagdan pa lang or ilang layo pa lang na feeling mo naninikip na yung dibdib, yung high, o di ka malimit ka may headache, yung malimit may mga migraine, ayan, yung sabihin, may migraine ako, or yung nahihilo, malimit na may hilo, umaga pa lang, gano'n na ang pakiramdam nila. O di kaya naman yung talagang, alam mo, yung ilong mo pala, yung ano pala, parang barado na, yung lalamunan mo, and then even yung the way, kahit iinom ka ng tubig, nacho-choke ka immediately. So that means there's something wrong sa mga bagay, hindi malinis na hangin yung iyong nalalanghap. So, Dok, ito yung sinasabi mo nga, yung umaga pa lang nahihirapan ng hindi na maganda yung pakiramdam, yung kaunting kilos lang hinihingal na. So, meaning, Dok, talagang yung breathing natin, it also gives us sign if there is something wrong with our body. Tama po ba? Yes, oo. Kasi alam natin yung katawan natin, like yung buong katawan natin, syempre marami yan. May hydrogen, may oxygen, and other elements. O, napaka-importante. Doon pa lang, kasi pag hindi na maayos yung breathing natin, paborito yan kasi ng like yung mga free radicals, yung mga harmful bacteria, other microorganisms, at saka toxins. Nagtatribe kasi yan sila sa mga katawan na kulang yung mga elements na yon na ating nabanggit, especially yung hangin natin, lalo na doon sa ating baga, sa puso, sa ating bloodstream. So, importante na talagang i-take note natin, no, na yung healthy lifestyle natin starts with breathing. So, how can we have that healthy lifestyle, Dok? Na sinasabi nga, starts with breathing. So, may mga exercises ba, Dok, na dapat gawin? May kailangan bang kainin to have that good breathing? And sabi nga ito, kasi ito yung start nung kung healthy tayo, healthy yung lifestyle natin, dapat alam natin yung proper breathing and kung paano tayo magkaroon ng magandang lung health. Tama ba, Dok? Yes, so actually yon, may mga breathing exercises, tamang breathing exercises na itinuturo or available din, may mga hydrogen inhalation therapy. So kung gusto niyo maganda-maganda yung air, meron din mga pagkain. Oo, may mga pagkain. Doon sa breathing pa lang, meron tayong tinuturo na yung 4-8 o yung 4-8 na counting yan, na dapat yung breathing nanggagaling sa diaphragm. Pagising pa lang natin, kailangan wag muna tayong matataranta, bangon agad. Kailangan mag-pump muna tayo ng blood oxygen or ng breathing, tamang breathing. Kumbaga from the diaphragm, magka-count ka slowly, 1, 2, 3, 4. Every count, dapat nagbe-breathe ka. And then, you hold it on the fourth
And then next count ka ng exhale naman, 5, 6, 7, 8. So, hanggang 6 na rounds yun. Pag ganun na ang pakiramdam mo, pwede ka nang bumangon. Or even bago ka matulog. Kasi yung iba, kaya na-stroke or nakukulangan ng hangin. Kaya kita nyo yung na-stroke, kulangan ng mga blood oxygen. Pumuputok yung mga veins. Kasi pagtulog agad hindi tama. Ayun, breathing po, lie down on your back, kailangan straight po kayo, and then breathe po sa diaphragm. Para kayong singer, yung mga kumakanta, kita nyo, naaabot nila yung matataas na notes at nakaka-sustain sila ng hangin kasi galing po sa diaphragm, hindi po sa dibdib. Pag sa dibdib, pagod tayo. So, ganon, 4 counts then, 1, 2, 3, 4, hold it, and then 5, 6, 7, 8, exhale po kayo. Pwedeng 4 rounds hanggang 6 rounds po yun ng perfect breathing. Tapos, ayan, sabayan nyo yung bago kayo matulog. Of course, 1 glass of warm water. Pagkagising, warm water din. Kasi take note, yung element po ng tubig ay H2O. 2 hydrogen na element at isang oxygen po para maganda ang daloy. Yun naman sa food, kung gusto niyo po maganda-maganda yung source nyo kasi napakagandang ma-inhale natin to sustain life talaga yung hydrogen element. Kasi napakaliit niya, colorless, odorless kasi 1 molecule lang yan. Kung gusto niyo naman kung pagkain like mga fruits and vegetables, pwede kayo mag-take ng mga tomato, apples, watermelon, o di kaya oranges. Yung cabbage, ito po yung mga natural sources ng hydrogen. Ayan, di ba? So, imagine nyo, doon pa lang, kung kukonsume kayo, meron doon. And then, of course, kailangan nyo rin po yung kasabay sa umaga. Wala naman po, you can ask, may mga clinics po na may mga hydrogen therapy, may mga bio-oxygenation therapy, or mga ozone therapy. Kung talaga na po, lalo po yung mga elderly natin, na hirap, or kung kayo po talaga ay may mga autoimmune diseases, or kung kayo po ay compromised, o kung kayo po ay marami pong sakit, yan, pwede po nyo pong hanapin yan. Kasi available naman na po yan sa mga hospital, sa mga clinics, sa mga spa, yan. Pwede nyo pong gawin yan. Yan, ayan na. Mga simple ways, Doc. But tama ba, Doc? It can give a big impact sa ating overall health. Yes, so ano lang yan, paghinga lang yan at source lang na ating paghinga kung saan galing. At saka yung activities na pwede pong makatulong sa atin sa overall health. So pwede masustain yung ating buhay, humaba sa tamang hangin na ating nilalanghap at tamang paghinga ng ating lalanghap din. Ayan. So, babalikan po natin itong ating topic ngayong gabi na healthy lifestyle starts with breathing. At yung may mga exercises nga na mention si Doc, no? Pero pag sinabing breathing, ano rin ba yung pwedeng makapahamak sa atin, no? At makasira sa ating magandang breathing para maiwasan yan at magkaroon pa rin tayo ng healthy lifestyle, no? Babalikan natin itong ating talakayan pagkatapos po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po ang ating programa. Hatid pa rin po sa atin ng Nature Sea. Available po yan online sa inyong mga e-commerce platform para sa mga gusto pong maging healthy. Pero kung gusto niyo rin maging healthy, tandaan na healthy lifestyle starts with breathing. Napakasimple, Dok, no, na tamang paghinga. But kung iisipin mo, parang maganda yung pakiramdam mo pag maganda yung hinga mo, di ba, Dok? Kasi yung Yes, buhay, parang yung buhay natin talagang batayan is kung humihinga ka pa ng tama, di ba, Dok? correct. Mhm. Kasi paghinga na nga lang, libre naman yan. Yes. Sagat-sagarin nyo na po, mga listeners. Mm-mm. Yes, oo. Kasi nga within the human body, kailangan talaga yung ating para tayo may sariling generator. Mm-mm. Oo, kasi kailangan tulungan pa rin naman natin despite na binigyan tayo ng ganong certain organs, pero dapat tulungan natin na ma-deliver yung mga hydrogen, mga oxygen doon sa dugo natin. Importante yung kasi yun ang bumubuhay doon para gumana. Even yung ating mga certain organs and mga tissues para po so, hinga tayo ng tama kasi para ma-utilize po natin effectively the way we breathe. Mhm. So the way we breathe is talagang mahalaga ito. So Dok, may mga activities ba na dapat iwasan para din hindi maapektuhan yung ating breathing at hindi tayo mahirapan sa paghinga? Yes, oo, kasi meron po mga certain siyempre mga precautions, lalo po kung halimbawa iwasan nyo yung mga pong, lalo po yung may mga vices, yung mga smoking, yung mga may umiinom, alcohol, kasi talagang number one po nagde-deteriorate yan doon sa ating content, ang ating hangin or ng oxygen and hydrogen sa ating katawan and ating elements. And of course, yung mga pagkain na pwede yung mga source ng mga toxins, lalo po kung malimit. Hindi naman natin sinasabing bawal, pero wag naman po malimit like yung mga processed, at saka yung mga, kasi mga deep fry, nadi-deprive po talaga yung mga arteries natin, arterial natin, lalo po sa heart and the lung, yung mga pagkain lagi natin regularly sa mga fast food. And then, kung kayo po ay mga nagtatrabaho, lalo po yung mga, syempre yung mga paggabi, yung mga graveyard shift, ayan, dapat po magkaroon tayo ng mga proper activities or mga wellness, dapat conscious tayo or may mga wellness room tayo or wellness break na kagaya ng ginawa ng gobyerno na para makatulong din po sa inyo na magkaroon ng tama o na makatulong sa inyo. And then of course, kung kayo po ay may mga cardiovascular or pulmonary diseases, kailangan nyo pong maghanap. Siyempre, hindi po kailangan yung mga exercises na mga heavy kasi akala natin kasi basta exercise o kahit anong exercise, kailangan po ng tamang advice. Kasi pag po tayo ay may mga ganong mga compromise tayo, immunocompromise, may mga sakit tayo, ay kailangan pong kasi hindi po natin kailangan yung mga heavy exercises. Pwede po tayo mag-shift doon sa mga alalay lang yung paghinga, hindi mabigat like tai chi, yoga, yung mga ganon. So yun po yung iiwasan natin kahit po tayo ay, lalo po yung mga elderly natin,
Kasi yung iba, siyempre fad yung mga Zumba, yung mga gym, pero kailangan din po kasi makaka-aggravate din po yun sa the way we breathe and yung mga organs natin pwede po ma-compromise yun. So ngayon Dok, ang daming mga viruses no and kung ano-anong mga pollutants na kinakatakutan din natin. So Dok, can it also affect yung quality ng breathing natin and how can we protect our lungs from those kinds of pollutions or mga viruses? Yes, oo, napaka-importante. Kaya pinag-uusapan natin to eliminate yung mga risk natin, especially dun sa ating lungs and then sa heart and Mhm. even the brain para hindi po mag-deteriorate. Kailangan po nating ma-stimulate yung mga blood flow natin. Yes. Ayan, ma-increase natin yung hydrogenation o kung hindi naman oxygenation. And then yung mga foreign matter po at yung mga damaged tissue maiiwasan po yun pag tama po yung ating hinihinga at yung sources ng ating pong ginagamit sa paghinga. Kaya Mhm. napaka-importante. Kasi pag po ano po ay walang mga hangin na mga yan at maganda ay yung hangin na pumapasok sa ating katawan, yung mga microorganism na yan ay hindi po nabubuhay, lalo po yung mga harmful bacteria. Mhm. So Dok, ano-ano ang mga exercises? Kasi marami tayong nakikita ngayon Dok, may mga nag-yoga, may Mm. mga breathing therapy ba Dok na pwedeng enrollan para ma-exercise at magkaroon ng tamang breathing? Meron na po tayong mga available na mga current therapies and mga exercises na tinatawag natin mga bio-oxidative therapy, Mhm. hydrogenation inhalation therapies, and then yung mga na-test na po ito, hindi ito po bago kasi marami na po itong pinagdaanan na medical research. Even in Japan, ito pinopromote na nila. Kaya nakikita nyo, meron silang mga regular activities bago pa po yung kanilang trabaho. Meron Mhm. silang mga breathing exercises na depende po sa inyo. Hindi po masama yung mga exercises na sinasabi namin, yung Zumba, yung mga gym, may mga ganyan. Pero dapat mag-start sa proper breathing muna para ma-ready po yung ating lungs, yung ating pong Mhm. heart, and even the brain para po hindi siya ma-aggravate agad. Para walang resistance, para po magandang-maganda yung nangyayari sa ating katawan. And then, yan po, pwede kayong pumili. Like, kung kayo po ay elderly, the best is yung mga ginagamit na itinuturo, yung mga yoga. Meron po mga yoga available yan. And then Tai Chi, yung mga Qigong exercises. And Mhm. then you can ask also po yung mga yung mga oxidative hydrogen inhalation therapy sa mga ospital. Meron na po niyan sa mga malalaking ospital ngayon, meron na silang mga wellness activities for Mhm. that. Even sa mga clinic, mga spa, meron na po silang mga provisions and then programs para po sa inyo. Kumbaga Dok, talagang binibigyan na rin ng pansin itong breathing, no? And may mga therapy, may mga exercises na that gives value na dapat tayo ay alam natin kung paano mag-exercise or paano tayo magkaroon ng magandang breathing. So, sa mga nakikinig sa atin, Dok, no, bago tayo magtapos sa ating programa, balikan natin ulit kung anong mga siguro Dok, red flags na pwede na lang i-observe na para masabi nila, parang kailangan ko lang mag-enroll sa or magpa-check ng aking lungs or baka kailangan ko ng mga breathing therapy kasi hindi na okay yung aking paghinga. Yes, napakaganda po. Sabi ko nga kanina, yung pong mga, ba, hinihingal kayo, hinahapo agad na malalayo, or kung meron kayong nausea, o yung kayo po yung parang nasusuka regularly, yung everyday meron kayong ganon, na simpleng Mhm. parang, bakit lagi akong parang naduduwal? Oo. Or even yung biglang pagbagsak ng inyong katawan, yung may mga weight loss, na bigla na lang na hindi naman kayo masyado nagda-diet or something ah, wrong na sa inyong metabolism. Even po yung paglalagas ng buhok, isa rin din po yan. Naku, tatandaan nyo. Minsan baka po galing sa hangin. Kasi take note yung mga hair natin, ano yan yung follicle natin, hair follicle, ay ano po yan, may hangin din na kailangan. And then Mhm. even yung mga, halimbawa kung meron na po tayong mga trauma, o di kaya po tayo ay mga laging naninikip yung dibdib, may kumukurot, kung meron po gumuguhit, ayan. And then even yung mga pagkakaroon po natin ng mga sa balat na hindi po maganda, pag nakita nyo nagkakaroon na ng darkening or mga spots or lagi may allergies, ayan, pwede nyo pong i-check yung level ng inyong mga
hydrogen, oxygen, even the ozone part of your body. So, kailangan na mag-seek ng medical professional para po malaman kung anong dapat gawin. Ayan. So again, may mga tips si Doc kanina and sabi niya nga may mga clinics na, may mga spa na that offers breathing exercises or therapy. So that can help you. And also sabi nga ni Doc, pwede kayong magpakonsulta din no, sa mga medical professional kagaya ni Doc, natural medicine practitioner. So Doc, para sa mga gustong magpa-check, saan po muli ang mga clinics mo, Doc? Yes, para po doon sa mga gusto mapunta or kung gusto niyo po makita yung mga different therapies, especially for breathing at saka sa inyong life longer for longevity and longevity. Yung po yung magiging effect, babata kayo at gaganda kayo sa tamang paghinga. Pwede po kayong bumisita sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Meron po kami doong clinic. And then of course, dito po sa Bahayang Pag-asa sa Molino 5, Bacoor, Cavite. Ayan, Monday to Saturday po bukas kami mula 8 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock in the afternoon. So, pwede yan. Or kung hindi naman po sa mga social media page ko, pwede po kayo mag-message, mag-log on. Ayan, sa Eleuterio Bernardo, Doc Bunny Nature's Link, or Doc Bunny Kitchen. Ayan, meron na po akong ganong webpage para po magkataroon tayo ng interaction. At masabi ko kung saan po kayo dapat na pumunta at schedules. Ayan, maraming salamat Dr. Bonnie Bernardo, ating nakasama po sa ating programang Lunas Extension ngayong gabi. Hatid po sa atin ng Nature C na available po sa Shopee and Lazada at sa mga leading drugstores in nationwide. Thank you again, Doc, sa iyong oras at pagbibigay impormasyon tungkol sa ating naging topic na healthy lifestyle starts with breathing. Ako din po ang inyong nakasama sa ating programa ngayong gabing Lunas Extension. Laging nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si